Wataral arda hamidatan. Makikita mo sabi ng Allah, ang kalupaan, hamidatan na namatay. Ibig sabihin, ng pagkamatay ng lupa ay hindi tinutubuan ng halaman. Minsan may nakikita tayong hindi tutubuan ng halaman. Subalit, فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Pag pinaulanan namin, sabi ng Allah ay makikita mo siyang gumalaw. Makikita mo siyang gumalaw at nag-iba ang kanyang itsura. وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. At tinubuan siya ng iba't ibang uri ng halaman na magkakaparis na napakagandang tingnan. Bahij. Makikita mo siyang maya-maya ay tinubuan siya ng napakagandang halaman na walang nagtanim. So, sinong nagpatubo doon? Ang nagpatubo ay ang tagapaglikha na ang Allah subhanahu wa ta'ala, na pinag-utusan niya ang lupa na patubuin niya ang mga nasa ilalim ng kanyang tiyan. Tapos pinag-utusan niya ang halaman na magpadami at nagpadami ang bunga. So, di ba nakakapagtaka yan mga kapatid sa Islam? Hindi yan mangyari na walang nag-uutos. Hindi yan mangyayari na walang nag-uutos. Ang nag-uutos dyan ay ang Allah na dakila, na kailangan natin dakilain. So, bakit yan nangyayari? Sinabi ng Allah na dhalika bi anna Allah huwal haqq. Yun ay dahil sa tunay na ang Allah ay siya ang totoong Diyos. Lahat ng sinasabi ng Allah ay totoo. Walang kasinungalingan. Totoo ang Allah na mayroon siya. Totoo ang sinasabi ng kanyang sugo. Totoo na mangyayari ang kabilang buhay. Totoo ang sinasabi ng Quran. Totoo na mangyayari totoo ang paraiso, totoo ang imperno. Lahat ng sinabi ng Allah ay katotohanan. Wa annahu yuhyil mauta. At tunay na ang Allah ang magbubuhay sa mga namatay. Lahat po ng namatay ay tiyak na bubuhayin ng Allah upang dumaan sa paghukom bago pa makakapasok sa paraiso, at bago pa makapasok sa imperno ang makakapasok sa imperno, waliyadu billah. Wa annahu ala kulli shay'in qadir. At tunay na ang Allah sa lahat ng bagay ay lubos na kaya niya. Wa anna as-sa'ata atiyah. At talagang o di kaya tiyak na ang sa'a ay ito ang oras na gugunawin ng Allah ang mundo. Gugunawin ng Allah ang lahat ng universe, mamamatay ang lahat ng may kaluluwa upang dumaan tayo sa araw ng paghuhukom, upang dumaan sa atin ang hinihintay nating tinatawag na Yawmul Qiyamah, oras na muling pagbangon ng lahat ng namatay na magkakaroon ng buhay at dadaan sa paghukom. Ihuhukom ng Allah, iimbestigahan tayo sa lahat ng ginawa natin dito sa daigdig. Huhukumin tayo kung saan tayo nararapat ilagay, sa paraiso ba o sa imperno. Inna sa'ata la'atiyah. Inna sa'ata la'atiyah. Tunay na ang oras na yan ay tiyak na darating. La rayba fiha. Walang pagdududa dyan. Huwag ka magdalawang isip. Huwag ka magkaroon ng doubt na hindi yan mangyayari, dahil tiyak na mangyayari, sabi ng Allah sa verse na ito. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur. At talagang tiyak na ang Allah ay bubuhayin niya muli ang mga nandyan sa libingan. Lahat ng nandyan sa libingan mula kay Adam, at ang lahat ng namatay na nailibing sa ibabaw na sa ilalim ng lupa, Muslim man o hindi Muslim, ay nagtalaga ang Allah sa verse na ito na kanya silang bubuhayin ulit. Mahanap po natin ito sa Surat Hajj verse 5-7. Ang Allah ay lagi dati na may Allah subhanahu wa ta'ala. Ang itinatanim ng talakayan ito sa atin ay makita natin ang pagkadakila ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang madakila siya ng ating mga puso, dahil ang pagdadakila ng ating mga puso kay Allah ay napakalaking uri ng pagsamba.
Napakalaking uri ng pagsamba ang pagdakila ng ating mga puso kay Allah. So, paano natin madakila? Makita natin na qualified ang Allah. Nararapat lang na dakilain ang Allah. At saan natin makikita? Sa mga verses na kung saan siya nagpakilala sa atin na ito ang tinatalakay natin ngayon. Yung mga kagandahan ng nilikha niya, yung pagkadakila ng mga trabaho niya, nauunawaan natin dyan na talagang siya ay dakila. Wala pa ang lahat ay may Allah na. Wala pa ang lahat ay may Allah na. Pagkatapos ay nilikha niya ang lahat ng nilalang sa taas at sa ilalim. Alam natin na ang langit ay 7 palapag at may mga langit pa sa unahan niya. So, ang Allah din ang naglikha dyan. Alam din natin na ang kalupaan ay 7 palapag din at may mga nilalang sa pagipagitan ng mga palapag ng mga kalupaan na ito ay ang Allah din ang naglikha sa kanila. Wakaharaha at kinontrol niya sila. Kinontrol niya sila, ma'aradat fa'ad'anat. Kinontrol sila ng Allah sa anumang nais niya. Tapos, lahat sila sumunod. Lahat sila sumunod. Kontrol po niya ang araw. Kung gaano siya kalayo sa atin, gaano siya kainit. Kontrol din niya ang buwan kung gaano siya kataas, kalayo sa atin, gaano siya kalapit. Lahat ay kontrol niya. Kontrol niya ang mga ibon kung paano ba sila lumipad at gaano sila lalayo. Lahat-lahat ay kontrol niya. Kaya lahat po sila nakinig. Pagkatapos ay hinawakan niya, kinontrol niya dahil sa kaniyang pagkalubos na makapangyarihan ang mga kalangitan at kalupaan. Pagkatapos niya ito likhain, ibabaw ng langit at ilalim ng lupa ay nilikha niya lahat, tapos kinontrol niya sila. Kinontrol niya sila sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Sa science, napag-aaralan natin na bakit hindi mahulog ang langit. Ang sinasabi nila ay because of the gravity. Bakit hindi natin maramdaman ang paglalakad ng earth? Sinasabi nilang dahil sa gravity. So, sa Quran, mga kapatid, sa Islam, ay dahil kinokontrol ito ng Allah. Kinokontrol ito ng Allah. Ang proof ay ang sabi niya sa banal na Quran sa Surat Fatir, verse 4. Sabi niya, Inna Allaha yumsiku as-samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Ibig sabihin, sa katutunayan, lagi nagtatalagang Allah dahil gusto niyang maniwala tayo agad ng 100% sa kanyang sinasabi. Kaya ginagamit niya yung talaga o di kaya tiyak. Sa katotohanan o di kaya talagang ang Allah ay hinawakan niya ang mga kalangitan at kalupaan upang hindi mawala sa kanilang kinaroroonan. Tingnan niyo kung gaano kalaki ang Allah. Sa lawak ng langit, na hindi lang isang langit kundi 7 langit. Sa lawak ng kalupaan, hindi lang iisa kundi 7 palapag rin. Idagdag mo ang mga karagatan. Tapos sa pagipagitan lang yan ng mga daliri ng Allah. Subhanallah. So nakita ng puso natin kung gaano kalaki ang Allah. Gaano siya kalaki. Na yun ang ibig sabihin ng Allahu Akbar. Yan din ang ibig sabihin ng binabasa natin habang nakayuko tayo sa dasal na Subhana Rabbiyal Azim. Kaluwalhatian ang aking Panginoon na kagalang-galang, kadaki-dakila. So tingnan niyo kung gaano siya kalaki. Nag-control, hawak lang niya ang lahat ng nilikha. Hawak niya ang laman ng universe sa kalangitan at sa unahan pa niya, ang kalupaan at sa ilalim pa niya. Ay hawak yan ng Allah, kontrol niya. Hinawakan niya upang hindi mawala sa kanilang kinaroroon ng dalawa. Wala inzalata, kung sakali mawala sila, sabi ng Allah, sa kanilang kinaroroonan, kasi kung bibitawan silang dalawa ng Allah,
ay walang makakahawak sa kanila ulit pagkatapos silang bitawan ng Allah. Subhanallah. So dahil ang Allah ay lubos na maawain. Tingnan niyo kung gaano siya kaawain sa atin. Nilikha niya ang langit at lupa at ang pagitan nilang dalawa. Tapos nilagay niya ang lahat ng kailangan natin. Lahat ng kailangan natin, ang tubig, ang hangin, ang apoy, ang halaman, ang mga isda, ang mga hayop. Lahat-lahat ay nilagay niya dito para sa atin. Siya ay lubos na maalam. Alam niya ang lahat ng kailangan natin. Alam niya ang mga paborito natin. Alam niya kung saan tayo masaya. So lahat niyang ipinaghanda sa atin. Tapos, hinahawakan lang niya ito, kinokontrol lang niya sa kanyang mga kamay upang hindi mawala sa kanilang kinaroroonan. At kung sakali, mawala itong dalawa sa kanyang kinaroroonan dahil kung bibitawan silang dalawa ng Allah ay walang makakahawak ulit pagkatapos ng Allah. Innahu kana haliman. Sa katotohanan ay siya ang Allah ay halim. Ibig sabihin ng halim ay mahaba ang kanyang pasensya. Mahaba ang kanyang pasensya. Tingnan niyo kung hindi siya halim, ay ang daming sumusuway, ang daming hindi kumikilala sa kanya as a Diyos. Iba ang kanilang sinasamba, tinatalikuran siya. Tapos patuloy pa rin na tinutustusan niya sila kahit na hindi nila kinikilalang Diyos. Sa dami ng kriminal, sa dami ng gumagawa sa mga kanyang ipinagbabawal, sa dami ng hindi sumusunod sa kanyang mga utos, ay hindi niya sila tinatapos dahil siya ay halim. Mahaba ang pasensya niya, hindi kaagad-agad nagpaparusa sa mga nagkakasala dahil baka sakali magbagong buhay sila o makapag-isip na magbalik loob sa kanya. Ghafura, lubos na mapagpatawad. Kahit na mapuno mo pa ang langit na kasalanan, kung sakali babalik ka kay Allah, nahihingi ka ng kapatawaran, aaminin mo ang kasalanan mo, ay tatanggapin niya sa iyo dahil siya ay Ghafur, lubos na mapagpatawad. Lubos siyang mapagpatawad at ikinatutuwa niya na humihingi tayo sa kanya ng kapatawaran. Ikinatutuwa niya yan. Sobra ang tuwa niya sa taong inaamin niya ang kanyang kasalanan at humihingi sa kanya ng kapatawaran. Ang Allah ay may dati-dati na siya. Walang bagay na mayroon noong nandoon na ang Allah. May Allah na dati. Pagkatapos ay nilikha niya ang lahat ng nilalang. Bakit? Litashhada biwahdaniyatihi, upang masaksihan natin ang kanyang kaisahan. Upang masaksihan natin ang kanyang kaisahan at upang mapuri natin siya, madalisay natin siya, kasi tumutukoy ito lahat sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at tumutukoy na talagang napakaliit ang mga taong nagmamataas. Tingnan mo, i-compare mo ba ang sarili mo sa bundok? Di ba napakalaki ang bundok? Ikaw na tao na napakaliit ang yabang mo. So kahit gaano pa makapangyarihan ang tao ay still maliit pa rin siya compare sa mga malaking nilikha ng Allah. Mas malaki ang langit, mas malaki ang araw, mas malaki ang bundok kaysa ikaw na tao. So ang mga malalaking nilikha na ito ay lahat nagpupuri kay Allah, nagtatasbih sa Kanya. Hindi katulad ng mga tao na nakikinabang lang sa mga biyaya ng Allah pagkatapos kinakalimutan nila ang Allah. So tingnan nyo ang ibang nilalang na kinukwento ng Allah sa atin sa babasahin nating verse na hindi sila tulad ng mga tao na walang utang na loob. Sila na mga ibon, sila na mga isda, sila na lahat ng laman ng langit at lupa ay lahat nagre-respeto kay Allah. Lahat sumasamba kay Allah. Lahat nagmamahal kay Allah. Lahat nagdadakila kay Allah. Sinabi niya sa Surat Al-Isra verse 44. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tusabbihu lahu as-samawati,
nagdadalisay para sa kanya ang mga kalangitan. Ibig sabihin ng nagdadalisay ay nagsasabing kaluwalhatian ang Allah. So, sinong nagsasabi ng Subhanallah? Yun ang Arabic ng kaluwalhatian ang Allah, na ang ibig sabihin ay walang mali ang Allah, walang anak ang Allah, walang asawa ang Allah, walang magulang ang Allah, walang kulang na katangian ng Allah, walang masamang ginagawa ang Allah. Yun ang ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Allah. So, sa Arabic ay Subhanallah. So, sinong nagtatasbih? As-samawatu sab', ang 7 palapag ng langit, wal ard, at 7 palapag ng kalupaan, wa man fihinna, at ang anumang laman nitong 7 palapag na langit at lupa. Lahat nagsasabing Subhanallah. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, at walang bagay na hindi nagtatasbih sa kapurian ng Allah. Kahit yung mga non-living things ay pasok dito dahil sinabi ng Allah na walang bagay na hindi nagtatasbih, hindi nagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, subalit, la tafqahuna tasbihahum, hindi niyo nauunawaan kung papaano sila nagtatasbih. Pag umaawit ang ibon ay nagtatasbih yan. Lahat ng humuhuning nilalang ng Allah ay nagtatasbih yan. So, maliban lang sa tao at jin. Maliban lang sa tao at jin dahil hindi sila lahat nag-Muslim. Lahat ng nilikha ng Allah ay Muslim, maliban sa mga jin, mga engkanto at mga tao, dahil naging dalawang klase sila. May naniwala kay Allah, may hindi. Ganon din ang mga jin. Innahu kana haliman ghafura, sa katotohanan ay siya na Allah ay masyadong mahaba ang kanyang pasensya at lubos na mapagpatawad. Masyadong mahaba ang kanyang pasensya, tulad ng pagpaliwanag natin sa unang verse na magkatulad sila ng katapusan na lahat. Innahu kana haliman ghafura, sa katotohanan ay ang kalagayan ng Allah ay lubos na mahaba ang kanyang pasensya at lubos na mapagpatawad. So, dito tayo mag-stop muna mga kapatid sa Islam. Inshallah sa susunod na Friday ay rugtungan lang natin. Ang tinalakay natin ay ang karugtong ng mga bagay na kung saan makikilala o makikita ang kadakilaan ng Allah. So, ano ang napag-aralan natin? Dati-dati na mayroon ang Allah. Wala pang kahit anong klaseng nilikha. Walang araw, walang langit, walang bituin, walang mga anghel, walang mga jin, walang mga tao. Lahat ay wala. So, ang lahat ng nakikita natin, ang lahat ng nilikha ay nabago lang ito. Binago lang ito ng Allah na nilikha niya upang makita ang kanyang pagkadakila. So, lahat ito nagsasaksi na ang Allah ay lubos na dakila at kailangan dakilain ang ating mga puso. So, maraming salamat sa inyong lahat. Biyayaan nawa kayo ng Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.